At kaugnay ng balitang yan, alamin po natin ng reaksyon ng mga motorista at tsuper dahil sa panibagong bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Si JM Thompson sa detalye live. Rise and shine, JM. Audrey, tila humupa na nga yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil ngayong umaga, epektibo na ang panibagong rollback sa presyo ng langis sa bansa. At dahil sa panibagong pagbaba ng presyo, makikita nyo sa aking likuran na mahaba na ang pila ng mga motorista. Aabot sa 13 piso ang tapya sa presyo ng diesel habang ang kerosene ay may lagpas 15 pesos ang bawas presyo. Pero tumaas naman ng bahagya ang gasolina ng 53 centavos kada litro. Ang diesel ay inaasahang nasa 75.93 pesos hanggang 101.96 pesos ang kada litro. Ang kerosene naman ay 125.39 pesos hanggang 147.98 pesos ang kada litro. Habang ang gasolina ay nasa pagitan ng 82.36 pesos hanggang 107.06 pesos kada litro. Para sa jeepney driver na si Prudencio Belonio, malaking bagay kahit paunti-unti ang pagbaba ng presyo ng diesel dahil tuloy-tuloy naman ito. Ngayon lang din niya naranasan ng ganitong kataas na presyo ng krudo sa loob ng 5 dekada niyang pamamasada. Para kay Prudencio, malaking bagay rin yun dahil medyo pababa na konti. Kagaya dati na sobrang taas. Ayun, medyo nakaginawa kami konti dahil siyempre medyo mababa na yung diesel. Medyo maiuwi na kami. Dati, nung 160 yung isang litro, magkano lang yung uwi namin? 300. Nahirapan pa. Kasi sa diesel lang pupunta yung pinikita namin. Sana bumalik sa dati para medyo normal na yung biyahe namin. Hindi na kami problema sa pinikita namin. Medyo iuwi na kami kahit paano. samantala binigyan diin naman ni Energy Secretary Sharon Garin na may due process at pananagutan ng mga gasolinahan na hindi susunod sa patakaran pagdating sa pagpipresyo ng langis. They're mandated to comply with this. So we have our own procedure with due process. Kung meron kaming mapansin na hindi sumusunod. I have to elaborate though that some companies already did their own rollback before the prescribed time. So kino-consider din namin yan sa calculation namin. So it's a case to case. But if there is unjustified na hindi pag-follow po ng advisory ng DOE, then we will have to file cases then. Pinayuhan din ng kalihim ang mga motorista na pagkumparahin ang presyo noong nakaraang linggo at ngayong linggo para matiyak na ang mga gasolinahan ay sumusunod. Paglilinaw pa ni Garin, iba-iba ang presyo ng langis. Depende sa gasolinahan sa layo ng inaangkatan nito ng langis. Sa huling inilabas na inventaryo ng Department of Energy o DOE, halos 54 na araw ang itatagal ng supply ng langis sa bansa. Kasunod naman niya ang pagdating ng mahigit sa 100 milyong litro ng diesel sa Subic at Davao para sa supply sa iba't ibang bahagi ng bansa. Audrey, sinisiguro naman ang Department of Energy o DOE na sapat ang supply ng langis sa bansa. Kasunod yan ang kanilang pagbabantay sa international market dahil doon nakabase ang presyo ng langis sa ating bansa. Audrey? Maraming salamat, JM Thompson.